Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw pong ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng isa sa mga apostol, si San Matias. Hindi man siya kasama sa orihinal na pinili ng ating Panginoong Jesucristo, para bang siya'y naging panakipbutas ni Judas. Pero siya pa rin ay pinili. Dito natin makikita na hindi naman talaga mahalaga kung ikaw ay nangunguna sa buhay. Ang mas mahalaga ay palagi mong inuunang paglingkuran, sundin ang kagustuhan ng Diyos. Dahil kapag inuuna mo ang Diyos sa iyong buhay, uunahin din ng Diyos ang iyong pangangailangan at higit pa sa iyong mga hinihiling sa Kanya. Kaya naman tayo'y magpatulong sa panalangin ni San Matias. Manatili din tayong tapat sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y nalungkot, tayo'y nababagabag, dahil para bang tayo'y nahuhuli sa buhay, sa mga pagkakataon na kung saan kinukumpara natin ng ating sarili sa ibang tao, hingin natin muli ang awa at patawad ng Diyos. Naway makita tayo muli na karapat-dapat makatanggap sa Kanyang banal na katawan at dugo dito sa banal na misa. Yan naman sabihin natin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa akin, ikaw lamang ang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minabuti mong si San Matias ay mapabilang sa kalipunan ng mga apostol. Sa pagmamalasakit niya para sa amin, kami naway marapatin mong mapabilang sa iyong mga hinirang na nagkamit ng iyong pag-ibig bilang nabunot na kapalaran. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagkatipon ang may 120 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati, kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ngayon, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya'y tuluyang layuan at huwag nang tirhan ninuman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang ito'y isa sa mga kasakasama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang Panginoong Jesus, mula nang binyagan siya ni Juan hanggang sa iakyat siya sa langit. Pumili sila ng 2 lalaki, si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas at tinugarian ding Husto. At sila'y nanalangin, "Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa 2 ito ang iyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya." Nagpalabonotan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nagdagdag sa 11 apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayo't magpakailanman. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng poon pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit kanyang minamasdan. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas, sa mga prinsipe ay isinama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Alleluia, 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 Aleluya, aleluya. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao
Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Itong aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko na kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayong pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Aminin po natin, masarap sa pakiramdam ang unang pinipili. Kapag sa laro, ikaw ang unang tinawag, pakiramdam mo ikaw yung the best. Ibig sabihin, may tiwala sila sa galing mo at masaya kang kakampi. Kapag ikaw ang unang pinili ng teacher para sa isang contest, pakiramdam mo, napakatalino mo. Kapag ikaw ang unang pinili sa trabaho, ibig sabihin pinagkakatiwalaan ka ng boss mo. Kapag ikaw ang unang pinili ng nililigawan mo, parang sinasabi sa iyo, gwapo ka, mabait ka. Pero mga kapatid, masakit din naman sa pakiramdam yung lagi kang nahuhuli. Nakakalungkot kapag ikaw yung second choice lang. At mas masakit kapag nalaman mo pinili ka dahil wala na silang ibang mapili. Tinawag ka na sumama sa outing kasi hindi available yung best friend niya. Ikaw yung kinuhang empleyado kasi umatras yung unang aplikante. Kinukumusta ka lang kasi may kailangan sila sa'yo. Ikaw yung sinagot kasi ginawa ka lang rebound nung babae. Aminin po natin mga kapatid, masakit ang nagiging panakip butas. Amen? Kaya maraming tao ang sugatan ngayon, hindi dahil iniwan sila, kundi dahil pakiramdam nila, hindi sila sapat para maging unang choice. Pero mga kapatid, ito naman po ang mabuting balita. Maaaring hindi ka man ang first choice ng ibang tao, pero ikaw ang pinipili palagi ng Diyos. Hindi ka man ang unang pinili ng mundo. Pinipili ka palagi ng Panginoon. At mas maganda, hindi ka niya pinipili dahil wala siyang choice. Pinipili ka ng Diyos dahil mahal na mahal ka niya. Ito po ang karanasan ni San Matias. Isipin niyo po ito. Ang unang piniling maging apostol ay si Judas. Kasama siya doon sa original 12. Si Judas ang unang tinawag. Si Judas ang unang nakasama ni Jesus. Siyang nakarinig sa mga pangaral ng ating Panginoong Hesukristo. Si Judas ang nakakita ng maraming himala ng ating Panginoon. Nakasalo pa nga ni Jesus si Judas sa hapagkainan. Pero bandang huli, si Judas pa yung bumitiw. Si Judas pa yung nagtaksil. Si Judas pa yung lumayo sa Diyos.
At si San Matias, tahimik lang siya sa gilid. Hindi siya sikat. Hindi siya kabilang sa original 12 apostles. Hindi siya ang unang pinili. Pero nung may nawalan ng lugar, doon tinawag si San Matias ng Diyos. At di ba minsan, ganito rin po sa ating buhay. May mga taong nauuna, pero hindi naman talaga sila nagtatagal. Meron mga taong mabilis, umangat, pero mabilis din namang nawala. Meron mga tao unang pinili, pero hindi sila naging tapat. Kaya tandaan po natin mga kapatid, hindi naman lahat ng nauuna silang nananalo. Hindi naman lahat ng nahuhuli ay talunan. Because in the end, it doesn't matter if you are first. What matters most is that you stayed until the end. Mga kapatid, wala yan sa nauuna. Ang mahalaga ay nagtatagal ka, nananatili ka sa Diyos. Amen? It's not about who is chosen first. What is more important is who lasts in loving God, in doing God's will. Amen? Marami pong tao ang magaling magsimula. Pero kakaunti lang naman yung marunong magpatuloy. Madali lang po yung maging mabait sa umpisa. Madaling magsabi sa umpisa ng I love you. Madali lang po yung maging masipag kapag bago ka sa trabaho. Madaling maging banal kapag inspired ka. Pero ang tanong, kaya mo bang manatiling tapat kapag mahirap na? Kaya mo ba rin bang maging mabuti kapag hindi ka na appreciated ng ibang tao? Kaya mo pa rin bang magmahal kahit na nasasaktan ka? Kaya mo pa rin bang magpatuloy kahit na nahuhuli ka na sa buhay? Kasi po ang Diyos, hindi naman po tumitingin sa kung paano ka nagsimula. Ang mas mahalaga sa Kanya ay kung paano ka mananatili at kung paano ka matatapos. Kaya nga po, maraming nauuna sa mundo, pero nahuhuli sa langit. Maraming minamaliit dito sa lupa, pero dakila naman sila sa mata ng Diyos. Tignan niyo po si San Matias. Hindi siyang unang pinili, pero nung bumagsak ang iba, siya naman ang nanatiling handa hanggang huli. At baka ito rin po ang gustong ipaalala ng Diyos sa ating lahat. Hindi mo kailangan mauna para maging mahalaga ka. Hindi mo kailangan mapansin agad para maramdaman mo pinagpala ka. Ang kailangan lang po, manatili kang tapat, manatili kang mabuti, ang manatili kang nakakapit sa Diyos. Dahil sa tamang panahon, ang Diyos mismo ang magsasabi sa iyo, hindi ka man unang pinili ng mundo, pero ikaw pinipili kong magtagal hanggang sa buhay, magpasawalang hanggan. Pero pong isang kwento tungkol po sa isang 61 years old na farmer na Australian. Ang pangalan po niya ay si Cliff Young. Hindi ko po alam kung kilala niyo siya. Sumali po siya sa isang mahabang takbuhan, ang Sydney to Melbourne Ultramarathon. Higit po 800 kilometers ang takbuhang pong ito. Pagdating po ni Cliff Young doon sa starting line, pinagtawanan po siya ng maraming tao. Bakit? Kasi hindi po siya mukhang atleta. Nakasuot po siya ng uniform na parang magsasaka. Naka-overhaul po siya. Nakasuot po siya ng boots. Matanda na po siya. At wala po siyang sponsor. At kakaiba pa po ang pagtakbo ni Cliff Young. Parang pong nagsha-shuffle siya. Hindi po pangkaraniwan yung running style niya. Habang nagsimula po yung karera, naiwan po siya ng mga mas malalakas, mas mabibilis, mas batang runners. Lahat po sila mabilis sa umpisa. Lahat sila mukhang lalamangan siya. Pero ang kakaiba po kay Cliff Young, habang yung mga ibang runners po tumigil para matulog, magpahinga, si Cliff Young hindi po nagpahinga. Hindi po siya natulog. Dahan-dahan, tuloy-tuloy. Ang akala pa nga daw po niya, bawal magpahinga. At habang tumatagal po
yung takbuhan, isa-isa nalalampasan po niya doon sa mga nauna. Hanggang bandang huli, yung matandang pinagtatawanan nila, yung nahuli sa umpisa, siya po ang nagwagi, siya po ang nag-champion, siya po ang naging winner ng ultra marathon. Mga kapatid, ganyan minsan sa buhay. Merong mga tao, mabilis mag-umpisa, pero hindi naman talaga sila magtatagal. Merong mga tao, unang napapansin, pero agad din naman silang sumusuko. At merong mga tao, tahimik lang, hindi sikat, hindi nauuna, pero sila pala yung merong matibay na puso na magtatagal bandang huli. Kaya tandaan po natin ito, mga kapatid, hindi mahalaga kung sinong unang pinili. Ang mas mahalaga, sinong mananatili hanggang dulo, hanggang finish line. Because in God's race, faithfulness is more important than fast beginnings. At ganyan po ang apostol, si San Matias. Hindi siyang unang pinili tulad ni Judas, hindi siya kasama sa mga original 12 apostles, pero nung may bumagsak na nanguna, si San Matias, nanatiling handa, nanatiling tapat, at siya'y pinili ng Diyos. Sa banal na misa pong ito, pagdasal natin, pag tayo'y nalulungkot na dahil feeling natin tayo na pag-iiwanan, matandaan natin na tayo'y palaging pinipili at minamahal ng Diyos. Hingin po natin ang tulong ni San Matias. Naway pagdasal niya tayong manatiling malakas sa karera, sa takbuhan ng buhay. Ang mahalaga ay makarating tayo sa langit dahil yan ang ating patutunguhan. Yan ang tunay na pagpapala ng ating buhay. Sabihin natin ngayon, San Matias, ipanalangin mo kami ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulan pariritot, maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinili ng Diyos si Matias upang maging isang apostol, isang saksi sa muling pagkabuhay. Idalangin natin na matupad ang kalooban ng Ama sa mundo sa lahat ng lugar at lahat ng gawain. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami, ang Santo Papa at mga obispo, naway patnubayan ng Espiritu, ng karunungan, lalo na sa kanilang paglilingkod bilang mga pastol ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may kapangyarihan naway maging masigasig sa pagtupad ng kanilang pangakong tutulong sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang bukasyon ng pagpapari at pagiging relihiyoso sa ating pamayanan at pamilya naway dumami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos naming makapangyarihan, pinili kami ng iyong anak at nagbunga ito sa aming buhay.
Pagkaloob mo ang mga kahilingang nilalapit namin sa tulong ni San Matias sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ngayong kapistahan ni San Matias, pakundangan dito, patibayan mo kami sa iyong pag-ibig na makapangyarihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, tinatag niya ang iyong sambayanan at mga apostol ay sa ligat katuwang sa pananatili ng iyong pagmamahal na di nagwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ay takapaghiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't salat patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, si San Matias, na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at
Hinihiling namin kami, Adyas, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my whole self. I am for you and you alone. Manalangin tayo.
Ama naming lumikha, pagpalain mo mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani ngayong kapistahan ni San Matias. Pakundangan dito, pagtibayan mo kami sa iyong pag-ibig na makapangyarihan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapag ako po ay nagbibinyag, minsan pag maraming binibinyagan ko, nabibigla ako dahil nagtatakbuhan yung mga nanay, kilik-kilik, dala-dala yung mga bata palabas ng simbahan. Nagtataka ako, bakit kayo naguunahan palabas? Yan po pala may ariya, meron pong pamahiin. Ang paniniwala daw po ng mga matatanda, kung sino daw po sa mga batang unang lumabas sa simbahan, siya daw pong mangunguna sa buhay. Alam niyo po ba yon? Pero ang tanong, totoo po ba yon? Hindi po. Dahil maaaring una ka nga sa buhay. Pero pag nahuhuli ka naman sa pagsunod sa Diyos, bigo ka. Mauubos ang pagpapala mo. Dahil lang dapat unahin mo sa iyong buhay ay ang pinagmumulan ng buhay at ng pagpapala, walang iba kung hindi ang Diyos. Kaya huwag po kayong malulungkot kung nahuhuli kayo sa buhay. Dahil ang mas mahalaga, mahal ka ng Diyos, pinipili ka ng Diyos. Ang sukatan ng tagumpay ng Diyos ay hindi ang medalya, hindi ang pera, hindi ang recognition o palakpak ng ibang tao, pero tinitingnan ng Diyos ay ang ating katapatan. God measures our success through our faithfulness. Wala yan sa kung sinong nauna, pero mas mahalaga, sinong nananatili. Sino ang nandyan hanggang huli. Kaya nga, maaaring mag-umpisa ka na huli, mag-umpisa kang naghihirap, pero matatapos ka naman na tapat at mabuti. The question is, how will you end? Paano mo tatapusin ang buhay mo? Na may katapatan? O baka kamukha ni Judas, tumatalikod ka sa Panginoon? Gayahin natin ang halimbawa ni San Matias. Tahimik tayong maghintay. Tahimik tayong magpatuloy. Tahimik tayong maging tapat sa Kanya. Para bandang huli, tayo din ay makakatanggap ng korona ng kabanalan, korona ng tagumpay galing sa Diyos. Unahin mo ang Diyos at uunahin ka din ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.